Amen. Praise the Lord. At tayo po darako na po sa pinakamalagang bahagi na ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng salita ng ating malaping Isus na dadali sa atin ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Caloya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating pinakamamahalang Panginoon sa Kristo. At patuloy po natin inaalala mga hindi malilimutang aral natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at gayon din ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot po ko ng taus-pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor at sa lahat po ng mga minamahal nating mga manggagawa, mga awit, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, lahat po ng mga kapatiran po natin na aabot ng ating banal na gawain, kami po ay nagpapaabot po ng pagbati po sa inyo. Saan po kayo naroroon. At tayo po panandali ang manalangin muna, mga minamahal, bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. Tayo po manalangin. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Malapang patawarin mo po kami. Gawin mo kami karapat-dapat. Magdala na yung banal at sagradong salita. Dalangin po namin, bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig, lalo na po sa mga may mga pangailangan, may mga sakit, may mga karamdaman. Kabagan mo po sila malapang noon bago matapos ang iyong banal na programa. Matanggap nilang kagalingan, malapang noon ng kanilang karamdaman at higit sa lahat sa mga baguhan, matanggap nila ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamala po ng maminamal kain, buksan po muna natin ang ating mga pambungad at alata. Dito po sa Genesis 19, verse 15 up to 17, talo natin ng 24 up to 26, at mamaya dito sa Lucas 17, 32 hanggang 33. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 19. Ang talatay 15 hanggang 17, italo natin ng 24 hanggang 26. Dito po sa 15, at nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. 16, datapwat siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. 17. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Talon natin ang 24 hanggang 26. Nang magkagayoy, nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon buhat sa langit. 25. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupaing yaon. 26. Datapat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Dito po sa Lucas chapter 17 verse 32 up to 33, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapat ang sino man mawalan ng kanyang buhay ay maingatan yaon. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. Why did Lot's wife turn into a pillar of salt? Bakit maminamal ang asawa ni Lot ay naging haliging asin? Dito po maminamal sa nabasa po natin, ay makikita po natin maminamal ang isang aral na dapat po ay sumusunod po tayo kung ano po ang utos sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi lahat ng mga inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating kaligtasan at para po sa ating ikabubuti.
Kaya nga dapat maging aral po sa atin ito pong nangyari po sa asawa ni Lot. Sila po'y mga mananampalataya. Sila po maminamal ay naglilingkod sa Diyos. Sila po maminamal ay pamangkin ni Amang Abraham at si Amang Abraham ay malapit sa Diyos. Pero makita nyo maminamahal na napakalaki ng pribileyo nilang maligtas. Huwag po sila mapahamak dun sa Sodom at Gomorrah. Pero mga minamahal, sabi nga ng Biblia, ang asawa ni Lot ay naging haliging asin. At sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng talatang binasa po natin sa Lucas 17:32 hanggang 33, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Dapat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maingatan niya on. Dahil nabasa po natin, maminamahal, dito po ay hinilabag po ng asawa ni Lot. Maminamahal, ang utos ng dalawang anghel na sabi ng Biblia sa talatang 17, sabi po rito, ay itakas nyo ang inyong buhay, huwag kayong lumingon. Itakas nyo ang inyong buhay, huwag kayong lumingon, o mintuman sa kapatagan, tumakas kayo hanggang sa bundok, baka kayo'y mamatay. Pero sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dapat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Kaya ito po, maminamahal, ay aral po sa ating panahon ngayon. Tandaan po natin, ito pong mundo natin, maminamahal, ito po katulad po ng Sodom at Gomorrah. Darating ang araw, lilisanin natin ito. Ang sabi nga ng 2 Pedro 3:10, ang sabi diyan, ang buong sangkalupaan at ang buong sangkalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Yeah. Ibig sabihin, maminamahal, ito pong ginagalawan po natin, ito pong sanlibutan na ginagalawan natin, ito'y katulad po ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay magiging, sabi ng banal na kasulatan, ito po ay mapupugnaw sa matinding init. Para sa inyong kaalaman po, maminamahal, gaya ng itinuturo ng ating beloved pastor, ito pong mundo natin, pagkatapos po ng 1,000 years, reign of Christ, pagkatapos na gawing paradise, ito pong mundong ito, maminamahal, mag-aari ang ating malapanong Kristo sa sanlibutan ito. Pagkatapos po ng 1,000 taon, ito rin pong mismong mundong ito, ang gagawin po, maminamahal, na lake of fire. Sa ngayon, wala pa pong dagat-dagatang apoy, pero sinabi ng 2 Pedro 3:10, maminamahal, darating ang araw, itong mundong ginagalawan po natin, ito po'y gagawin pong dagat-dagatang apoy. Ito po'y magiging mapupugnaw sa matinding init. Ang sangkalangitan at ang kalupaan, idagdag natin sandali. 2 Peter 3:10, kaya hindi, idagdag natin sandali. Dito sa ikalawang Pedro, kabanatang 3, ang talatay 10. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Kaya nga sa ngayon, maminamahal, for your information, wala pa pong dagat-dagatang apoy. Impyerno pa lang, pag namatay ang taong makasalanan, pupunta lang sila sa impyerno. At ang impyerno, maminamahal, parang detention cell pa lang yan. At ang dagat-dagatang apoy, ito mismo yung tinatawag na muntinlupa. Ito po yung pinaka-final destination, maminamahal, ng mga makasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, nabasa po natin, ang buong sangkalupaan at ang kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Ito po'y mapupugnaw, ito po'y magiging dagat-dagatang apoy. Ito mundong ginagalawan natin. Yeah. Kaya nga, lagi tayong tinuturuan, maminamahal, ang banal na salita ng Diyos, na tayo po, maminamahal, ay wag po tayong magsikap, maminamahal, na manatili sa sanlibutan ito. Huwag nating mga minamahal ikampante ang ating pong buhay, ang ating pong sarili dito sa sanlibutan ito, dahil balang araw, minamahal, ito pong sangkalupaan at ang kalangitan ito na ating ginagalawan, ito po'y matutunaw, mapupugnaw sa matinding init. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, why did Lot's wife turn into a pillar of salt? Mga minamahal, ito pong nangyari sa asawa ni Lot, mga minamahal, ito po'y magiging aral sa atin. Bakit siya napahamak? Bakit nangyari sa kanya na siya naging haliging asin? Nabasa po natin, remember Lot's wife.
alalahanin nyo, maminamal ang asawa ni Lot. Ibig sabihin, kaya po maminamal nire-remind sa atin ang kanyang kapalaran para wag natin tularan. Bakit maminamahal? Sabi ng Banal na Kasulatan, ano po ang dahilan kung bakit mga minamahal si Lot ay naging haliging asin, o yung asawa ni Lot ay naging haliging asin? Unang-una sa because of materialism. Kasi for your information, maminamahal, kung mababasa nyo po dito sa Genesis chapter 13 verse 5 and 6, nung sila po ay lumipat doon sa Sodoma at Gomorrah, si Lot, maminamahal, at ang kanyang pamilya, yung asawa niya at ang kanyang dalawang anak, ay napakasagana po ng kanyang buhay. Marami silang mga ari-arian, marami silang alagang hayop, at nung sila po ay lumipat doon sa Sodoma at Gomorrah, lalo pong umunlad ang kalang kabuhayan. Lalong dumami ang kalang tinatangkilik. Kung mababasa natin sa Genesis 13 verse 5 and verse 6, basahin po natin mga talata, kindly. Dito po sa Genesis chapter 13 verse 5 and 6, at si Lot man ay nakisama ni Abraham na may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila hindi makayanan ng lupain na sila'y mana na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaring manirang magkasama. Amen. Kaya nagiwalay, maminamahal, ng pamumuhay. Ito pong si Abraham at si Lot, maminamahal, sapagkat sabi, mga minamahal, si Lot man na kinakasama ni Abraham ay may tupahan at bakahan. Marami siyang pag-aari, at sabi pa, sila hindi makayanan ng lupain na sila'y manaan na magkasama sapagkat napakarami ng kalang pag-aari. Ano pa't hindi maaring manirang magkasama. Kaya nga nagiwalay sila, maminamahal. Ang pinili nito pong si Lot, ang kanyang pamilya, ay ang Sodoma at Gomorrah. Kaya nga, maminamahal, nung ginunaw ng Diyos, maminamahal, ang Sodoma at Gomorrah dahil sa kasamaan. Dahil sa, sabi ng Banal na Kasulatan, ang Sodoma at Gomorrah ay umabot ng sukdulan sa kalangitan ng langit, maminamahal, ang kalang kasamaan, gaya ng mga ginagawa ng mga tao ngayon. Lagana po ang prostitution, lagana po, maminamahal, ang homosexuality, lagana po, maminamahal, ang immorality. Yan po ang kasaysayan ng Sodoma at Gomorrah, gaya ng mundo natin ngayon. Kaya nga, ito pong Banal na Kasulatan, maminamahal, nagbababala sa atin, na sabi ng Biblia, maminamahal, wag po nating ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay dito sa sanlibutan. Kasi ito pong mundong ito, maminamahal, kung masisiyasat nyo ang kalagayan ng sanlibutan ngayon, maminamahal, ang mundo natin ngayon, katulad po ito ng Sodoma at Gomorrah. Mga minamahal, napakarami pong mga homosexual. Napakarami po, maminamahal, ang mga prostitute. Napakarami po, maminamahal, ang tinatawag na makasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon at ang kalang kasamaan ay umabot na ng sukdulan sa langit, gaya ng Sodoma at Gomorrah. Kaya nga, ito pong sanlibutan ito, maminamahal, ay magiging katulad po ng Sodoma at Gomorrah. Nabasa natin kanina, 2 Peter chapter 3 verse 10, ang buong sangkalupaan at ang kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init. Ito pong mundo natin ngayon, katulad po ng Sodoma at Gomorrah, darating ang araw, pagkatapos po ng 1,000 taon, tayo pong mga mananampalataya, maminamahal, ay dadalhin na ng Diyos sa langit pagkatapos nating maggari na 1,000 taon, at ang sanlibutan ito, maminamahal, na iiwanan po natin pagkatapos ng 1,000 taon. Ito po ngayon, maminamahal, ang magiging tinatawag po na dagat-dagatang apoy. Ang buong sangkalupaan at ang kalangitan ay mapupugnaw sa matinding init, at ito po, sabi ng Biblia, ay magiging dagat-dagatang apoy. Ngayon, wala pang dagat-dagatang apoy, impyerno pa lang. Impyerno pa lang. Pero darating ang araw, sabi ng Biblia sa Revelation chapter 20 verse 14 up to 15, ang mga nasa impyerno, maminamahal, lahat ng mga namatay, maging sa ilalim ng dagat at sa ilalim ng lupa, lahat po ng mga matay, sabi ng Biblia, ililipat po sa dagat-dagatang nangniningas na apoy. Ito po ang pangalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, tandaan po natin, bakit napahamak ang asawa ni Lot? Kaya nga hindi binabanggit yung pangalan na, bakit may mga tao rito, maminamahal, na hindi binabanggit yung pangalan, katulad sa Lucas 16, talatang 19 hanggang 31. Yung mayaman, maminamahal, na kasama ni Lazaro,
At si Abraham dun sa banal na kasulatan, hindi binanggit yung pangalan ng mayaman. At dito rin po, hindi binanggit yung pangalan ng asawa ni Lot. Pero si Lot, maminamal, binanggit yung kanyang pangalan. Bakit hindi binanggit yung pangalan ng asawa ni Lot? Kasi pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maminamahal, hindi ka mababanggit sa Biblia. Kasi hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga, tayo po, maminamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kapag tayo po, maminamahal ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nasa Exodus 32 verse 33. Mabubura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya nga, ipanalangin natin